Umalis ako at iniwan ko si Harvey sa kinatatayuan niya. Hindi ko kaya na makita pa siya. How can he say that to me? Kung alam niya lang lahat. Nandito ako sa loob ng opisina ko, kasama ko si Kylo. Hindi ako lalabas hanggat alam kong nasa loob pa rin ng hotel ko si Harvey. Ayaw ko siyang makita. Kung makapagsalita siya sa akin, parang alam niya ang lahat. Parang sa tingin niya ay madali lang ang lahat sa akin. Bakit mo pa kasi pinatulan si Harvey? Saad ko kay Kylo. Dahil din kasi sa mga sagot ni Kylo sa tanong ni Harvey kanina, kaya mas lalong nag-iinit ang sitwasyon. I'm just testing Harvey. Hindi ko naman alam na pikon pala yun. Sagot ni Kylo habang nakatingin sa laptop niya. Lagi kaming napapagkamalang magkasintahan kahit noon pa. Naging kaklase ko siya abroad. Hindi siya scholar, sadyang mayaman lang talaga ang pamilya niya. Halos lahat ay tinatanong kami kung magkasintahan ba kami. Kami naman ni Kylo ay palihim na tumatawa. May lihim si Kylo na ako lang ang nakakaalam, bakla siya. Hindi siya nagkakagusto sa mga babae sa akin o sa kapwa lalaki siya nagkakagusto. Kaya natatawa na lang kami kapag napapagkamalan kami magkasintahan. Isa pa laging nakabuntot sa akin si Kylo ay dahil pinalayas ito ng kanyang ama. Nalaman kasi nito na nagkakagusto sa lalaki si Kylo, kaya itinakwil niya ang sarili niyang anak. Ngayon si Kylo ay nagtayo ng sarili niyang negosyo, pero kailangan niya ng tulong ko. Kaya palagi kaming magkasama para naman makatulong ako sa kanya at kaibigan ko siya. Hindi mo ba napapansin? Your ex is still in love with you, Anya. Natigil ako sa pag-iisip dahil sa sinabi ni Kylo. Umiling naman ako. Hindi naman mangyayari iyon. Hindi yan totoo. May nobya na si Harvey. Masaya na silang dalawa pagtanggi ko. Totoo naman, masaya sila ni Azari. Ang sweet pa nga nila habang kumakain kami ng ice cream kanina. Bakit curious pa rin siya kung may iba ka na? Di ba dapat wala na rin siyang pake doon? Napaisip ako sa sinabi ni Kylo. Tama siya. Kung may ibang nobya si Harvey, bakit gano'n na lang ang galit niya kay Kylo? Nagsaselos ba siya? Hindi, galit lang sa akin si Harvey. Ang tanging naisagot ko. Ayokong paniwalain ang sarili ko na may nararamdaman pa sa akin si Harvey dahil hindi yun totoo. Sasaktan ko lang ang sarili ko kung gagawin ko yun. Galit? Nagtigil si Kylo sa pagtitipa niya sa laptop niya dahil sa sinabi ko. Oh, galit sa akin si Harvey. Galit siya sa akin. Gusto niya akong gantihan dahil iniwan ko siya noon sa pag-aaral sa ibang bansa. Hindi siya nagseselos. Gusto niya lang gumanti. Sabi ko at bumalik sa ginagawa ko. Hindi mawawala sa isip ko ang sinabi sa akin ni Harvey. He will make me suffer. Totoo naman. Nagdudusa ako ngayon dahil sa kanya. Huwag kang umiyak. Makakalimutan mo rin si Harvey. Mawawala rin ang nararamdaman mo para sa kanya. Hindi ko namalayan na tumutulo na pala ang luha ko at napansin yun ni Kylo. Kung gusto mo, bigyan pa kita ng lalaki. Marami akong kilalang single dyan, pogi, mayaman at isa pa malaki ang pinutol ko ang sasabihin ni Kylo. Diyos ko, kailan ba to nagseryoso? Malaki ang puso, natawa ako sa sinabi niya. Akala ko kung anong malaki eh. Napahinga naman ako ng malalim, ibang klase talaga si Kylo. Kahit na umiiyak na ako, nagagawa pa rin niya akong patawanin. Halika na, ihahatid na kita. Susunod na lang natin itutuloy ang pagpunta natin sa salon. May panira kasi. Nakangiting sabi ni Kylo sa akin. Ngumiti ako. Oo nga, may panira. Umalis na kami ni Kylo sa opisina. Mabuti na lang ay umuwi na raw si Harvey. Kaya naman hindi ko na nakita ang pagmumukha ng lalaking iyon. Bye, Anya. Pagpapaalam sa akin ni Kylo. Kumaway naman ako at gumiti. Dito ako nagpahatid sa bahay ni Mama. Naisipan ko kasi nakausapin si Mama tungkol sa negosyo niya. Total, wala rin akong gagawin bukas. E di ayusin ko na lang ang problema ng negosyo niya. Para naman malibang ako. Hindi mo naman sinabi na darating ka pala, anak. Bungad sa akin ng aking ina sa may pintuan. Ngumiti naman ako. Kumusta na po pala yung tungkol sa negosyo ninyo? Maayos na po ba? Tanong ko pagkatapos kong yakapin ang aking ina.
Mamaya na natin pag-usapan iyon. Kumain ka muna at mukhang pagod ka galing sa trabaho. Pagyaya sa akin ni Mama. Habang kumakain ay bigla nang naitanong sa akin si Mama. Kahit na ayaw kong pag-usapan ay wala na akong nagawa. Isa pa ayaw kong isipin ni Mama na nasasaktan ang anak niya ngayon. Dapat hindi ma-stress si Mama. Ano ba lang nangyari sa pagkikita ninyo ni Harvey? Napahinga ako ng malalim dahil sa tanong ni Mama. Sa dinami-dami ng tanong bakit iyon pa? Okay naman po, may nobya na po siya. Ang ganda nga po ng nobya niya eh. Bagay sila. Saad ko pero naiinis ako. Visit. Galit ka ba, anak? Bakit naman sinasaksak mo ang manok? Nagulat ako sa sinabi ni Mama. Hindi ko na malayan na sa pagkain ng manok ko na pala na ibinunton ang galit ko. Kumusta naman ang puso mo? Mas lalo akong nagulat sa tanong ni Mama. Diyos ko, hindi talaga ako makakalusot sa mama ko. Hindi ako makasagot sa tanong na iyon. Hindi ko alam ang isasagot ko. Kasi hindi naman maayos ang puso ko. Nasasaktan iyon. O nga pala, yung sa negosyo niyo po. Naayos na po bang problema? Iniba ko na lamang ang usapan dahil ayoko na pag-usapan ng tungkol sa amin ni Harvey. Mabuti naman at hindi na ako kinulit pa ni Mama. At sinagot na lang ang tanong ko. Hindi pa naayos ng problema, anak. Pinipilit talaga nilang bilhin. Napahigpit naman ang hawak ko sa kutsara. Ano bang mahirap intindihin? Ayaw ngang ibenta ni Mama. Bakit ba pinipilit nila? Hayaan niyo na po, maayusin ko po. Ano po bang pangalan ng gustong bumili? Tanong ko. Kakausapin ko na lang gustong bumili ng pwesto ni Mama. Siguro naman ipapayag iyon. Hindi ko matandaan. Siguro Valdivia. Oo, tama, Valdivia. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ni Mama. Hindi kaya sina Harvey ang gustong bumili ng pwesto ng nanay ko? Sigurado po ba kayo? Napalunok ako. Baka naman nagmamadali lang ang nanay ko. O di kaya magkatunog lang. Sigurado ako, anak. Sa tingin ko ay pamilya yata ng Valdivia yon. Pamilya ata ni Harvey. Sa tingin ko naman ay mapapakausapan sila. Puntahan mo na lang at kausapin. Sabi ng aking ina. Ayaw ko nang makita si Harvey. At saka sinabihan ko ito kanina na ayaw ko na siya makita. At makatrabaho. Tapos ngayon, buwisit. Pagkatapos namin kumain ni Mama ay agad na ako nagpunta sa isang kwarto rito sa bahay. Dito muna ako matutulog. Sira pa naman ang sasakyan ko kaya hindi ako makakauwi ng bahay ko. Naglilinis muna ako ng katawan. Nabasa pa naman ako ng ulan kanina. Pagkatapos noon ay nahiga na ako. Sinasabi ko na nga ba, pinaglalaroan talaga ako ng tadhana. Kung anong ayaw kong mangyari ay yon ang nangyayari. Tapos yung gusto ko, hindi. Bakit ba kasi hindi ako makalayo-layo kay Harvey? Bakit ba kasi hindi kami tuluyan na makaalis sa buhay ng isa't isa? Karma ba to? Kasi iniwan ko si Harvey nang walang paalam? Umaga na. Tumingin ako sa orasan at nakita kong 8 pa lamang ng umaga. Pero naisip ko na rin na maagang pumunta sa bahay ni Harvey. Pwede naman iyon, di ba? Siguro naman hindi pa ako nakakalimutan ng mga magulang ni Harvey. At saka, hindi naman ako pupunta roon para kay Harvey. Pupunta ako roon para kausapin ang magulang niya tungkol sa pagbili nila sa pwesto ng nanay ko. Iyon lang naman, wala nang iba. Magiging madali lang naman siguro iyon. Lalo na kung ang mom ni Harvey ang makakausap ko. Siguradong papayag agad iyon. Nag-ayos na ako ng sarili. Nagsuot lang ako ng simpleng brown dress. Hindi naman siguro magiging formal ang pag-uusap namin ng mom ni Harvey. Kakilala naman niya ako. Umalis na ako ng bahay. Dahil sira ang sasakyan ko, sumakay na lang ako ng taxi. Mabuti na lang ay naaalala ko pa kung saan ang lugar ng bahay ni Harvey. Kung hindi ay baka mapilitan pa kung tawagin siya at makausap pa ang mokong na yon. Nang makarating na ako sa tapat ng bahay ni Harvey ay huminga muna ako ng malalim at pinakaramdaman ang lugar. Katulad pa rin ng dati ang itsura nito, maganda at malaki pa rin. Pero walang pinagbago sa design, ang pinagbago lang ay mukhang mas tahimik ang lugar. Lumapit ako sa gate, tiningnan ko kung may tao. May nakita naman akong 2 guard. Kaya sila ang kinausap at tinanong ko, Kuya, nandito ba si tita? I mean si Marie Cris Valdivia? Tawag ko sa guard na isa.
Lumapit naman ito sa akin. Ako po si Anya, nakapunta na po ako dito dati. Nakangiti na saad ko. Tumango naman ito at ang sabi niya sa akin ay maghintay lang daw muna ako. Habang naghihintay naman ako ay sumandal ako sa pader ng bakod. Mainit kasi kaya doon muna ako sumilong. Anong ginagawa mo rito? Mismo ko no? Nagulat ako na biglang napalingon sa kung sino ang nagsasalita. Bakit si Harvey? I wanted to talk to your mom. Is she here? Seryosong sabi ko. Magkukunwari na lang akong parang walang nangyari sa amin kahapon. Mom is not here. What can I do for you? The corner of his mouth turned off. Sige, salamat na lang, sabi ko. Wala naman pala akong mapapala rito. Dahil wala naman dito ang mom o kahit ang dad niya man lang. Tumalikod ako at naglakad palayo. Pero may biglang pumasok sa isip ko. Total pinutol ko na rin naman ang trabaho ko kay Harvey. Kung sakali ito ay magiging huling pag-uusap namin at pagkikita. At saka siguro magiging mabilis lang ang lahat. Para hindi na ako babalik dito bukas. Tumigil ako sa paglalakad at lumingon muli sa kanya. Can I talk to you? For business purpose only. Lumapit ako sa kanya at huminga ng malalim. Kahit ayaw ko siyang makita at makausap, lulunukin ko na lang ang pride ko. Nakita ko ang pagngiti ng labi niya. At ang mga mata naman niya ay parang inaasar ako. Sure, saad niya. Sinanyasan niya ang isang guard at umalis iyon. Lumapit sa akin si Harvey at tinabihan ako. What is happening? Maya-maya pa ay may lumabas sa sasakyan mula sa loob ng gate. Ipinarada iyon sa harapan namin ni Harvey at lumabas doon ang guard na sinanyasan niya kanina. Ako naman ang sinanyasan ni Harvey na pumasok at umupo sa tabi ng driver's seat. Kaya nagtaka ako. Bakit yan? Hindi ba tayo mag-uusap sa loob ng bahay ninyo? Para kapag dumating na ang mom mo, kakausapin ko na rin siya. Nagtatakang tanong ko, saan pa kami pupunta? Pwede naman kami mag-usap sa loob. Pasok na, pag pumilit nito sa akin na pumasok. May naayos sa loob ng bahay, hindi tayo makakapag-usap ng maayos sa loob. Saad nito sa akin at dahil doon ay napilitan akong pumasok ng sasakyan. Magandang sasakyan, mukhang bago. Napaisip tuloy ako sa nangyari ng isang araw. Napuruhan ang sasakyan niya dahil sa tama ng mga barena. Tapos ngayon may bago na agad siyang sasakyan. Sa bagay, mayaman naman siya. Dinala ko ni Harvey sa isang cafe. Konti lang ang mga tao rito. Mukhang mayayaman din. Pati ba naman pag inom ng kape, kailangan pa ng sosyal ka? Hindi katulad ng dati kapag kasama ko si Harvey at dinala niya ako sa mga mamahaling lugar. Nahihiya ako sa sarili ko. Pero ngayon hindi na. May lakas ng loob ako para makipagsabayan sa mga mayayaman. Kumbaga, hindi na ako nahihiya na makihalubilo at makasama ang mga mayayaman kasi ako sa sarili ko, mayaman na ako. Ano bang pag-uusapan natin? Biglang saad ni Harvey habang pumipili sa menu. Nalaman ko kasi na gusto ninyong bilhin ang pwesto ng flower shop ni Mama. Alam mo ba ang tungkol doon? Saad ko at tumingin na ako sa menu. I don't know anything about that, saad pa niya. We will not sell it, so stop. Natigil si Harvey sa pagtingin sa mga menu at napatingin sa akin. Tumawa ito at kinakunot ng noo ko. Baliw. Any benefits if ever we stop? Harvey said. Naiinis ako dahil nakangiti pa rin ito nang nakakaloko. At saka bakit kailangan ng benefits? First of all, lupa naman iyon ng mama ko. Sila ang nagpupumilit na bilhin iyon kahit hindi naman namin binibenta. Nothing. What about? Itutuloy ko ang investment ko. Think about it, Anya. Hindi lang ako makikinabang, pati rin ikaw. Kapag tumanggi ka, ibig sabihin lang nun, iniiwasan mo ako. Halos matigil ang pagtibok ng puso ko dahil sa sinabi niya. Ano namang ibig sabihin nun? Why you always want to be with me? Silence means yes. Mas lalo akong natahimik sa sinabi niya. Nakakainis. Desisyon sa buhay. Saktong dumating ng waiter habang nagsaserve iyon ay natahimik ako at nag-isip. Alam niya na iniiwasan ko siya.
Gusto niya lang talaga akong pagtripan. Kung gano'n ang gusto niya, ibibigay ko ang laro niya. Nakakapagod na lumayo at magtago kung ang tadhana pa rin naman ang magtatagpo sa aming dalawa. Kapag tumanggi ako ay lalo lang akong mapapalapit sa kanya. Oras na rin siguro para harapin ko ng buong buo si Harvey. Kung gusto niya ng laro, makikipaglaro ako. Nang matapos ng pag-uusap namin sa cafe, ay bigla na kaming bumalik sa bahay nila. Ang sabi ko kasi doon na lang niya ako ay baba. Ayoko na sa bahay niya. Ako ay hatid. Malalaman niya pa kung saan ako nakatira. Baka mamaya isang araw magising ako na nasa tapat ko na to ng bahay ko. Are you sure you don't want me to drive you home? Sabi ni Harvey habang bumaba sa sasakyan niya. Oo, sasakay na lang ako ng taxi. Sabi ko habang hinahanap ang telepono ko. Tatawagan ko si mama na baka mahuli ako ng uwi. Gabi na kasi kami natapos ni Harvey sa pag-uusap namin. Naulan pa. Pasok ka muna sa loob. Malakas ang ulan, baka magkasakit ka. Saad ni Harvey habang pinapayungan ako. Gusto ko sanang tumanggi pero kung gagawin ko iyon, mababasa naman ako ng ulan. Teka, akala ko ba may ginagawa sa bahay nyo? Kaya hindi tayo pwede doon mag-usap? Nakakunot ang noo ko. May naamay ako na sinungaling sa tabi-tabi. I mean, napalingon kami ni Harvey. Pareho dahil narinig namin ang isang babae na tinatawag sa boses niya. Harvey, gabi na. Ba't nandyan ka pa sa labas? Ano, galing ka na naman ba ng club? Gosh, Harvey. Rinig namin sa tawag ni Harvey. Napakamot naman siya sa ulo niya. Kasunod nun ay nakita ko ng mama ni Harvey. Noong una ay nagulat pa ito at tuwan-tuwa dahil nakita niya ako. Inaya niya rin ako pumasok sa loob. Nag-alanga naman ako kasi ayaw ko. Mas lalo lang tatagal ang pagkasama ni Harvey. Pero nagpupumilit ito.